Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency o Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kumpiyansang mapapasiglang turismo at may dagdag trabaho sa pagsasaayos ng Laguindingan International Airport sa Mindanao. Zero hunger sa mga Pilipino muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming Pilipino sinabing hindi na sila nagugutom ayon sa survey ng Social Weather Stations. Aliwat ka ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo mula sa iba't ibang kagawaran, ahensya at maging mula sa ibang bansa, walang patid ang pagdating bilang pagsunod sa utos ng Pangulo. Bagyong Leon mas lalo pang lumakas at malapit nang maging isang typhoon. Price freeze, ipinatutupad na sa Albay at iba pang lugar na inilagay sa state of calamity dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Christine. At ilang sementeryo sa Metro Manila handa na sa pagdagsa ng tao ngayong undas. Nasa Bicol Region na ang unang batch ng Health Emergency Response Team ng Department of Health na tututok sa pangangailangang medikal ng mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Christine. Samantala, nakahanda na rin ang higit 500 million pesos na agri-inputs na ipamamahagi naman sa mga apektadong magsasaka. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa. Non-stop ang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine. Sa huling tala ng Department of Social Welfare and Development, higit 700,000 ang naipamahaging family food packs. Halos 220,000 sa FFP ay hinatid sa Bicol Region, habang higit 80,000 family food packs ang dinala sa Calabarzon. Dumating na sa Bicol Region ang unang batch ng Health Emergency Response Team ng Department of Health. Sumakay ang mga doktor, nurses, nurse attendants at ambulance drivers sa C-130. Sila ay mga bihasa sa emergency response. Itatalaga ang mga healthcare workers sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. Susunod na darating sa Naga ang mga medical team mula Central Luzon at Eastern Visayas. Pumalo na sa higit 3 billion pesos ang agricultural damage ng Bagyong Christine. Ayon sa Department of Agriculture, malaki ang pinsala sa palay na umabot sa higit 152 metric tons. Halos 3,000 namang livestock ang namatay. Nakahanda na ang higit 540 million pesos na agri-inputs na ipapamahagi sa mga magsasaka. Kasama rito ang seedlings at fertilizer. Sa tala ng NDRRMC, umabot na sa 7 milyong residente ang apektado ng Bagyong Christine. Nasa 115 naman ang pinangambahang patay at 40 pa ang pinaghahanap. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Price freeze ipinatupad na ng Department of Trade and Industry sa mga lugar na isinailalim na sa state of calamity tulad ng Albay. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine, ipinatupad ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Gaya ng lalawigan ng Albay kung saan nag-iwan ng malawakang pagbaha at kaliwat ka ng landslide ang bagyo. Ibig sabihin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Albay ay nakabako sa halaga bago pa man manalasa ang Bagyong Christine. Nagpalabas din po kami ng isang advisory tungkol po sa price freeze dahil nandun po sa ating batas yung ating Price Act na once an area po is declared under state of calamity, automatic po na meron tayong price control.
lalo-lalo na po ng mga basic commodities. Ilan sa mga produktong sakop ng price freeze ay ang tinapay, pagkaing dilata, nabibiling tubig, kape, instant noodles, asin, sabon at kandila. Aabot sa 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso ang multa na maaaring ipataw sa mga negosyanteng lalabag. Dito sa Albay Public Market, ramdam ng mga mamimili ang pagpapatupad ng price freeze. Mayroon din nabibili, kaso lang dapat paunahan. Paunahan, opo. Kasi maraming bumibili. Ayon naman kay Acting Governor Glenda Bongao, sapat pa naman ang supply ng mga pangunahing bilihin hanggang sa susunod na linggo. Okay pa naman ang supply for the next weeks, pero hopefully wag na umabot sa ganong katagal na walang supply. Ang problema lang because of the relief operation, medyo syempre na nagkakaubusan na sa bigas, sa mga delata. Sa ngayon, maigting na ang koordinasyon ng DTI sa mga lokal na pamahalaan para sa mahigpit na pagpapatupad ng price freeze sa lalawigan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Halos 200 bahay sa Cordillera ang nasira sa pananalasa ng Bagyong Christine. Tiniyak naman ng Department of Human Settlements and Urban Development ang tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Client East Van Tutanes ng PIA Cordillera. Tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Cordillera ang pagkakaloob ng tulong sa mga residente na nasiraan ng bahay sa pananalasa ng Bagyong Christine. Batay sa tala ng ahensya, nasa 181 kabahayan sa Cordillera ang nasira dahil sa nagdaang bagyo. 177 dito ay partially damaged, habang 4 ang totally damaged. Karamihan sa mga nasirang bahay ay naitala sa Apayao, Kalinga at Mountain Province. We already coordinated through a letter doon sa mga provinces regarding sa submission ng kanilang mga documents, and then we will conduct validation din. Nanawagan naman ang DSUD sa mga pamahalaang lokal na isumiti na ang mga kailangang dokumento para sa agarang pagbigay ng kaukulang tulong sa mga apektadong pamilya. Pakiusap namin sa mga LGUs na nakasalalay actually sa submission nila ng mga documents kung gaano kabilis or katagal yung provision of the assistance. Sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program, ang mga households na may partially damaged houses ay makakatanggap ng 10,000 pesos one-time financial assistance, habang ang mga may totally damaged houses ay makakatanggap ng 30,000 pesos cash assistance. Ang IDSAP ay post-disaster initiative ng DSUD. Ang tulong pinansyal na ito ay upang may magamit ang mga apektadong pamilya sa pagpapakumpuni o rehabilitasyon ng kanilang nasirang bahay. Nagpaalala naman ang DSUD sa ating mga kababayan na siguruhing ligtas ang kanilang mga bahay, lalo na ngayong may panibago na namang bagyo. Mula sa PIA Cordillera, Clint Van Tutanes para sa Balitang Pambansa. Tinatayang bilyong piso maaaring pumasok sa kita ng pamahalaan kasunod yan ng paglagda sa Lagindingan International Airport PPP Projects Concession Agreement. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Alvin. Tama ka, Ace. Nasa 3.7 billion pesos ang posibleng kitain ng pamahalaan sa pagsasapribado ng Lagindingan International Airport. At yan ay kasunod na rin ng ginawang paglagda sa PPP Project Concession Agreement. Saksi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang paglagda sa Concession Agreement na anya ay nagpapakita ng commitment ng pamahalaan para sa tuloy-tuloy na development sa Northern Mindanao. Ayon sa punong ekutibo, hindi lang magdudulot ng malaking improvement sa nasabing paliparan ng nilagdaang kasunduan, kundi palalakasin din ito ang turismo, lilikha ng maraming trabaho at masisigla ang negosyo. Sa sandaling kumarangkada na ang operasyon ng naturang paliparan, ang dating 1.6 milyong pasahero kada taon, papalo na sa 3.9 milyong pasahero at kapag natapos na ang Phase 2, 6.3 million passengers na kada taon ang kayang mapaglingkuran ng Lagindingan International Airport. This project aims to expand the airport's capacity first to 3.9 million per year in the first phase and eventually to 6.3 million passengers per year by the end of the second phase.
Ayon naman kay Transportation Undersecretary Roberto Lim, 47 million pesos ang kikitain ng pamahalaan sa unang taon at sa mga susunod pang taon habang aabot sa 3% ang share sa gross revenues. Ang inaasang kita ng gobyerno sa 30-year concession agreement, 3.766 billion pesos. And then we have a revenue share of 3% of gross revenues. We expect to receive 3.766 billion over the concession period. Bukod sa Lagindingan International Airport ay sinusulong din ng pamahalaan ang pagsasapribado ng ilang mga paliparan sa bansa. Ilan dito ay ang Iloilo International Airport na naghihintay na lamang ng approval ng NEDA. Davao International Airport, ganoon din naman ang Kalibo International Airport. We're also working with ADB for privatization of possible 7 to 15 more airports in the country. Ayon kay Secretary Bautista, aabot sa may 7 hanggang 15 airport ang target na maisapribado ng pamahalaan sa pamamagitan ng PPP Project Concession Agreement. Nagulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Nagsanib puwersa ang mga ahensya ng pamahalaan para wasakin ang kagutuman at mabawasan ang kahirapan sa bansa. Si Clazel Pardilla ng PTV para sa Balitang Pambansa. No Filipino should go to bed hungry, and that no community will be overlooked in our fight against poverty. Yan ang hangarin at direksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para magawa yan, pinagtibay ngayong araw sa ilalim ng Joint Memorandum Circular ang kampanya laban sa kagutuman at kahirapan. Sa ilalim ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nagkaisa ang higit 30 ahensya ng pamahalaan at international organization, kabilang ang Department of Agriculture, Tanggapan ng Agrarian Reform at Social Welfare and Development. Natiyakin na may sapat at masustansyang pagkain ang bawat Pilipino at bawasan ang kahirapan sa mga komunidad. Binuo noong 2016, iniuugnay nito ang mga community-based organization gaya ng mga grupo ng mga magsasaka at mangingisda sa mga government feeding center at hinahanapan ng market para maibenta ang kanilang mga produkto. Through this, we can improve farm productivity, link farmers, fisherfolk, other food producers to larger markets, provide secure income, ensuring that our children, our mothers, our most vulnerable, have access to nutritious food. Dahil sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nakalikom na ng higit kumulang 200 milyong piso ang mga community-based organization. Palalakasin pa ni Pangulong Marcos ang kapasidad ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng credit o pautang at insurance. Pagtatayo ng mga pasilidad sa pagsasaka gaya ng irigasyon at paggamit ng digital mapping system bilang bahagi ng commitment na zero hunger o walang magugutom na Pilipino. This year, we directed all government agencies and encouraged all local government units to support its implementation, to bolster our efforts towards zero hunger, food and nutrition security, and sustainable agriculture. Ayon sa ginawang survey ng Social Weather Stations, 37% ng mga Pilipino ang nagsabing gumanda ang kalidad ng kanilang buhay sa ikatlong quarter ng 2024. Kumpara na karaang taon, parehong panahon. 24% naman ang sumagot na lumala ito. 37% nagsabing walang pagbabago. Isinagawa ang pag-aaral mula September 14 hanggang 23 na kinabibilangan ng 1,500 na respondents sa buong bansa. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla para sa Balitang Pambansa. Para naman sa mga akyat sa Baguio City, asahan na po ang patuloy na pagbaba ng temperatura sa lungsod sa mga susunod na araw. May Balitang Pambansa si Debbie Gasigan ng PIA Cordillera. Ramdam na ang unti-unting paglamig ng klima sa Baguio City. Ayon sa Pag-asa Baguio, ang paglamig ng panahon sa lungsod ay indikasyon na malapit na ang amihan season. Wala pa naman pong formal na
na-release na statement si Pag-asa about sa start ng amihan. So by next week po siguro, baka mag-start na po yung amihan, and once na mag-start na po siya, mas expect pa po natin na mas bababa po yung mga temperatures po natin. Nitong Lunes, nasa 16 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura na naitala sa Baguio City. Samantala, naitala ng Pag-asa Benguet Radar noong October 25 ang 13.8 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Mount Santo Tomas, Tuba, Benguet. Inaasahang mas mababa rin ang temperatura sa iba pang bahagi ng Benguet. Paalala ng Pag-asa, Magsuot po ng makapal na damit para po ma-avoid natin yung hypothermia, syempre yung dulot po ng lamig. Then always din po mag-prepare, and then syempre maging updated daw yun po sa mga latest na issue ni Pag-asa about sa weather systems po natin dito sa Baguio City. matatanda ang naitala noong January 1961 ang pinakamababang temperatura sa Baguio City na umabot sa 6.3 degrees Celsius. Batay sa historical data ng Pag-asa, asahan ang single-digit temperature pagdating ng Enero hanggang Pebrero sa susunod na taon. Mula sa PIA Cordillera, Debbie Gasingan para sa Balitang Pambansa. Ipinagpasalamat naman ng mga residente sa Cagayan na hindi naglandfall sa kanila ang Bagyong Leon. Gayunman, nangangamba pa rin sila sa posibleng pagbaha ng mga ilog, lalo na kung magiging malakas ang buhos ng ulan na dala ng bagyo. Si Benji Durango ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Benji. Ace, madaling araw pa lamang masungit na ang panahon dito sa Santa Ana, Cagayan. Sa katunayan, ito makikita nyo ngayon sa aking likuran, nagkubli dito sa Port of San Vicente ang ilang maliliit na sasakyang pandagat tulad na lamang ni MV Eagle Ferry na biyahing Kalayan dahil sa malalaking alon sa dagat. Base na rin ito sa utos ng Philippine Coast Guard kasunod ng gale warning ng Pag-asa na inaasahan ng hanggang 5 metrong alon sa dagat. Dahil nga sinaasang epekto ng Bagyong Leon dito sa Santa Ana, Cagayan, gabi pa lamang nakahanda na rin ang mga rescue equipment ng Santa Ana Municipal DRRMO. Naabutan namin kagabi na nakastandby ang mga rubber boats, life vest, ambulansya, rescue vehicle at kahit ang kanilang mobile command center nakapwesto na rin. Ang mga maliliit na bangkang pangisda, iniakyat na sa dalampasigan para hindi masira sakaling lumakas ang alon sa dagat dulot ng storm surge. Bagamat hindi maglalandfall ang Bagyong Leon dito sa pinakadulong bahagi ng Cagayan, aabuti naman ng outer rain band ang lugar. May dala itong malalakas na hangin at ulan dahilan para itaas ang signal number 1 dito sa Santa Ana. 3 malalaking ilog na karugtong ng dagat ang binabantayan ngayon dahil sa posibilidad ng pag-apaw at magdulot ng pagbabaha. Bukod base sa hazard map ng Santa Ana, maraming barangay ang posibleng bahain. Mangyayari ito sakaling magsabay-sabay ang storm surge, high tide at malalakas na buhos ng ulan. Base naman sa DILG Codex, pasok sa critical area ang Batanes at Cagayan. Yan ang makikita niyong kulay pulang area sa mapa na ito. Itinaas ng DILG ang alert level sa mga lugar na ito sa level Charlie o sa pinakamataas na alert level. Asahan na raw ang hangin na hanggang 100 kilometers per hour at intense to torrential rains na maaari ding magdulot ng isa pang disgrasya, ang landslide na sa nalalabing bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Sa ngayon ang panahon, pabugso-bugso itong bagsak ng ulan. Pabugso rin ang malalakas na ihip ng hangin at mukhang maghapon nilang mararanasan ito dito sa kanilang lugar. Yan muna ang update mula dito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Benji Durango. Samantala, lumakas pa at halos maging typhoon category ang binabantayang Bagyong Leon. Nadagdagan naman ang mga lugar na isinailalim sa signal number 1. Ang update sa lagay ng panahon, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang umaga po. Ms. Rhea. Ibabalikan natin si Ms. Rhea Torres ng Pag-asa. Ilang estudyante naman sa isang Indigenous Peoples School sa Romblon ang binigyan ng regalo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Si Paul J. Senfos ng PIAB Maropas sa Balitang Pambansa. Maagang nakatanggap ng regalo kahit malayo pa ang Pasko ang mga mag-aaral ng Palate Elementary School, isang IP school sa bayan ng Ojongan, Romblon. Mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office, Romblon Branch,
at Pines Estate Gaming Corporation. Ayon kay PCSO Romblon Branch Manager Christy Vitalver, ang aktibidad ay isinagawa bilang bahagi ng kanilang pag-obserba sa National Day of Charity. Ito ay inoobserba tuwing October 30 batay sa Proclamation number 598 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kami po mula sa PCSO Romblon Branch, kasama po ang aming partner, ang Pines Estate Gaming Corporation, sa pangunguna po ni Sir Noel Verbuz. In celebration po ng ating National Day of Charity, ay narito po para magbigay ng munting handog para po sa inyo. So sana po yung aming mga maibibigay ay magamit niyo po sa patuloy na pag-aaral, sa mga susunod pang mga students at ng iyong paaralan. Ang mga mag-aaral ay tumanggap ng mga tsinelas, hygiene kits at pagkain na labis na ikinatuwa ng mga bata at kanilang mga magulang. Ang mismong paaralan naman ay tumanggap ng tablet mula sa grupo na magagamit ng mga mag-aaral. Ikinatuwa naman ng mga batang tumanggap ang mga regalo sa kanila, maging ng kanilang mga magulang. Maraming salamat po dahil sa bigay po nilang pamasko maaga sa mga bata. Para sa akin, masaya po yung mga bata, lalong-lalo na po yung anak ko. Saad naman ni Noel Corpus ng Pines Estate Gaming Corporation, kahit maliit ang kanilang handog, umaasa siyang makapagbigay ito ng saya at inspirasyon sa mga mag-aaral upang magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Paul J. Santos para sa Balitang Pambansa. Balita po mula sa PNA, patuloy ang pagbibigay ng karagdagang ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa lahat ng mga bayan na nasalanta ng Bagyong Christine. Ayon kay Special Assistant to the Secretary for Disaster Response Management Group, Leo Quintilla, ang augmentation o pagdaragdag ng supply ay alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ayon kay Quintilla, mayroong sapat na supply na nakapreposition sa bawat hub, spokes at last mile warehouses sa mga field office ng ahensya. Ito'y para mapunan ang pangangailangan ng mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyo. Dagdag pa niya, nasa higit 670,000 na FFPS o Family Food Packs ang naipamahagi ng kagawaran simula pa noong October 27. Hindi naman bababa sa 200,000 na FFPS ang naipamahagi sa lalawigan ng Bicol pa lamang. Samantala, halos 1.4 million na FFPS pa ang nasa field offices ng DSWD na nakahandang ipamahagi sakaling may mga ilangan na mga bayan. Sinisikap ng lokal na pamahalaan ng Batangas sa pabilisin ng clearing operation sa pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. Pero aminado sila na pahirapan ito dahil na rin sa mga kakulangan ng gamit. Panawagan naman ng mga residente tulong mula sa pamahalaan. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, dito sa buong probinsya ng Batangas, mas lalo pang tumataas ang bilang ng mga nasawi. Dito sa Laurel, Batangas, iisa ang sinisigaw ng mga tao, walang iba, kundi tulong. Tumuntong na sa 6 na po ang kabuang bilang ng mga nasawi dito sa buong probinsya ng Batangas dahil sa pananalasa ng Bagyong Christina. Tinatayang nasa 14 pa rin ang bilang ng mga nawawala. Kaya naman, di maiwasan ng ilang mga residente dito ang labis na matroma sa nangyaring kalamidad. Si Naylin Galupe, binalikan kung paano nila inilaban ang kanilang buhay sa kabila ng bagyo. Gawa ko, sabi mo, mga anak ko, sabi ko gano'n. Tatakbuhin ko pa ko sana palabas ng gate namin. Kaso, na ako, nahagip na rin ako nung malaking landslide na iyon. Hanggang bewang ko na. Ang bukang bibig ko lang po noon is, kinakausap ko lang po si Lord na tulungan kami. Humihingi po ako ng tulong, humihingi po ako ng pangalawang pagkakataon para po mabuhay at mali. Isa ang Laurel, Batangas sa pinakaapektado ng nagdaang sakuna. Maraming mga residente dito ang dumadaing dahil sa marami sa kanila ang nawala na ng bahay matapos matangay ng landslide. Rumihistro sa aming kamera ang maraming daanang hindi madaanan dahil sa mga bumagsak na tipak ng lupa mula sa bundok. May mga kalsadang nasira at mga tulay na bumagsak rin. Normal na lamang ang makikita sa kalsada ang malalaking mga troso. Mga trosong dapat sana gamit sa pagtindig ng tahanan,
Pero ngayon, nagsilbing instrumento para sumira ng mga tahanan. Maging kabuhayan ng mga residente, naglaho ng parang bula. Kami po ay nalulungkot dahil po sa nangyari na hindi po namin inaasahan na isang napakalakas pong tumama na bagyo dito sa aming bayan, dito po sa bayan ng Laurel. Sa ilang mga evacuation site naman, walang kuryente, kaya ang mga bata at pamilya tinitiis ang matinding init. Sa Laurel, Batangas, nasa 11 na ang bilang ng mga nasawi at nagsusumikap na ang lokal na pamahalaan na magsagawa ng clearing operation, ngunit aminado sila na hirap sila dahil sa kakulangan sa gamit. Alam mo, magkatabi lamang ang Talisay, Batangas at Laurel, Batangas. Sa Talisay, Batangas, umabot sa 20 ang bilang ng mga nasawi dahil sa landslide, habang dito naman sa Laurel, Batangas ay 11. Ipapakita ko lang sa inyo ang eksena ng karamihang mga kabahayan dito. Makikita mo sa aking likuran itong malalaking troso. Ganito kalalaking troso ang pumasok o bumangga sa mga kabahayan dito sa Laurel, Batangas. Samantala, kahapon nagpadala na ng tulong ang Office of Civil Defense para sa mga residente dito sa Laurel, Batangas. Mula sa Free TV, ako sa Isaiah Mirafuentes para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Samantala, lumakas pa't halos maging typhoon category ang binabantayang Bagyong Leon. Nadagdagan naman ang mga lugar na isinailalim sa signal number 1. Ang update sa lagay ng panahon, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist, Sir Chris Perez. Magandang umaga po, Sir Chris. Good morning, sir. Perez mula sa Pag-asa. Okay, babalikan natin si Sir Chris Perez ng Pag-asa. Sir Chris. Magandang araw. Narito latest update natin sa bagyong si Leon. Patuloy nga itong kumikilos palapit ng kalupaan ng ating bansa at ang sentro nito ay tinatayang nasa layong 645 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Bagamat malayo pa ito sa kalupaan ng ating bansa ay mayroon po tayong mga nakatas na warning signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, dito sa may bandang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apaya o Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union. Warning signal number 1 din sa Aurora, northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Island, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay at sa northeastern portion ng Sorsogon. Samantala, warning signal number 1 naman sa eastern portion din ng Northern Samar, sa northern portion ng Eastern Samar. So yung mga nabanggit nating lugar, makakaranas mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin na may katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Posibleng madagdagan pa ang mga lugar na may warning signal habang patuloy na lumalapit ng bansa ang sentro ng Bagyong si Leon at posibleng magkaroon pa tayo ng mas mataas na warning signal. Kaya't antabayanan po ng mga kababayan natin ang ating 6-hourly update regarding Bagyong Leon. Ang susunod na update ay mamaya alas 11 ng umaga. Paalala rin na ang Bagyong Leon ay posibleng magdulot ng mga pag-ulan na pwedeng maging sanhi ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, pagbaha sa mga lugar na malapit sa gilid ng ilog sapagkat posibleng tumaas ang level ng tubig sa mga ito, pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Kaya't ngayon pa lamang abiso natin sa mga kababayan natin, lalo na sa Northern at Central Zone area, patuloy na mag-monitor sa update ng Pag-asa hinggil sa Bagyong si Leon, patuloy din makipag-ugnayan sa kanilang local government at local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Yan muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Chris Perez, nag-uulat. Maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa. Matagumpay naman ang isinagawang Voters Information Awareness Forum at demonstration ng new automated counting machine sa mga estudyante sa Cebu City. Si Jessie Atienza ng PTV sa Balitang Pambansa. Yung mga squares at rectangle sa paligid. Ito ang magiging hitsura ng balota na gagamitin sa midterm elections sa Mayo. Mismong mga opisyal ng Commission on Elections ang nagpresenta nito sa Cebu City. Sa unang pagkakataon, ipinakita kung paano gumagana ang new automated counting machine.
Ginawa ito sa harap ng daang-daang mag-aaral ng Cebu Normal University. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa forum. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang boses ng kabataan sa hatol ng bayan. 68 million ang ating ini-expect na botante sa buong Pilipinas. Kasama na dyan yung 1.4 million na projection natin na overseas Filipino voters. And therefore, yung 24 million di hamak na napakalaking porsyento yon ng ating botante. And therefore, kung boboto sila bilang isang bloke, isang grupo, sigurado magiging maayos ang kinabukasan natin. Maliban sa diskurso, lumahok din sa mock elections ang mga mag-aaral sa ginawang forum. Sa paraan para mas maging handa sila sa isa sa pinakamahalagang araw sa bansa. It will give us insights and more knowledge and be educated on what are the cons, the pros of voting, and what are the things that we need to consider and do. Yeah. Bago ang mga makinang gagamitin para sa 2025 midterm elections. Pero ayaw pakampante ng COMELEC. Kaya handa sila sa anumang uri ng aberya sa new automated counting machine. Kung sakasakali mag-malfunction ng machine, meron po tayo first time din. 110 repair hub sa buong Pilipinas. Dati-rati kasi ang repair hub dyan lang sa Santa Rosa. Ngayon, 110, bawat isang probinsya merong repair hub. And at the same time, meron po tayong 6,000 na contingency machines na naka-standby sa iba't ibang probinsya na kung sakali magka-problema, itatakbo ka agad. So at this point, hindi natin ine-expect na magkakaroon ng ganong klaseng problema katulad ng nararanasan dati dahil mga bagong makina po ito. Lumagda naman sa isang Memorandum of Understanding ang COMELEC at ang Cebu Normal University para palakasin ang pagtutulungan ng dalawang institusyon. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Handa na para sa papalapit na undas ang ilang sementeryo sa Metro Manila. Hinikayat naman ng publiko na maagang linisin ang puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Si Mark Dagala ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. All set na ang Loyola Memorial Park sa Marikina City para sa pagdagsa ng mga bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Isa ang Loyola Memorial Park sa 5 pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Kasunod ito, pinapayuhan naman ng pamunuan ng mga sementeryo ang mga nagnanais na maglinis ang puntod ng kanilang mga ibaong mahal sa buhay na gawin na ito na maaga. Batay kasi sa panuntunan ng sementeryo, hanggang Oktubre 30 na lamang maaaring maglinis ang puntod. Papayagan naman ang overnight stay mula Oktubre 31 hanggang sa mismong araw ng undas, Nobyembre 1. Habang hanggang alas 10 naman ng gabi, maaaring manatili rito sa Nobyembre 2 o All Souls Day. Magpapatupad din ng traffic rerouting kung saan gagawing one-way ang eastbound lane ng A. Bonifacio Avenue mula Barangka Flyover hanggang Sue Avenue stoplight. Maglalagay naman ng help desk sa bukana ng sementeryo kung saan makikita ang emergency medical teams at health stations, gain din ang mga pulis na magtitiyak ng seguridad. Samantala sa San Felipe Catholic Cemetery naman sa Mandaluyong City, hanggang Oktubre 30 na lamang din, maaaring maglinis ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bukas ito mula alas 6 umaga hanggang alas 6 gabi. Subalit sa Nobyembre 1 at 2 ay bukas ito hanggang alas 7 ng gabi. May nakalatag namang help desk ang pulisya para tiyakin ang seguridad dito. Ilang kababayan naman natin ang nakakita ng pagkakataon upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pagkain sa pamamagitan ng paglilinis ng nicho. Gaya na lamang ni Aling Elizabeth na 25 taon na ang caretaker ng mga nicho rito sa San Felipe Catholic Cemetery. Anya, 300 piso ang kada nicho ang ibinabayad sa kanya. Sapat na upang maitawid ang kanilang gastusin. Umaga hanggang alas 10 po ako naglilinis. Paglinggo naman po hanggang alas 11, alas 12 ito inaabot. Araw, everyday po kami naglilinis dito. Pero ito lang po sana umulan para mabayaran ako. Yung pinutulong ko sa anak ko. Opo. Anak pa po isa. Ayun. Malaki po. Sapat naman no yung kinikita nyo rito. Okay naman po sa pagkain, sa gastos, sa bahay. Mula sa PBS Radio Pilipinas News, J. Mark Tagala para sa Balitang Pambansa.
Para sa balitang nakalap ng PNA, nagkaroon ng positibong pagbabago ang peace and order situation sa bansa sa ilalim ng Marcos administration. Binigyang din niya ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kasunod na rin ng naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado na dumami umanong krimen sa kasalukuyang administrasyon na may kinalaman sa ilegal na droga. Pinasinungalingan din ni Remulla ang pahayag ni dating Pangulong Duterte na nagsilabasan ng mga kriminal noong nagtapos ang kanyang termino. Giit ni Remulla ang pahayag ng dating Pangulo ay taliwas sa lumalabas na report ng Philippine National Police. Balita naman mula sa PNA, nagbigay ng karagdagang 450 million pesos na pondo ang Estados Unidos para sa Philippine Coast Guard. Ito'y bilang suporta sa planong modernization ng PCG kung saan layo ng ahensya na magkaroon ng infrastructure enhancement, training program development, resource acquisition at management planning. Ang naturang pondo ay inanunsyo kasabay ng Third Maritime Dialogue sa pagitan ng US at Pilipinas noong October 24. Pinag-usapan din sa dialogue ang epekto ng climate change, illegal fishing at kahalagahan ng tuloy-tuloy na koordinasyon tungkol sa maritime law enforcement. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.